Di ba yun ang gusto natin mapanagot, yung mga politiko? Kasi makukulong yung mga yan, pero yung mga politiko nandyan pa rin, paulit-ulit lang po na mangyayari yung korupsyon dito sa bansa natin. Wala pong mangyayari. Kamata ng bayan, nakabantay lagi. Di natatakot magtanong ng totoo lagi. Sa mga abusado, sa mga tiwali, boses ng masa, kami handang magsilbi. Kamata ng bayan, mata ng katotohanan. Hindi takot sa laban kahit kanino pa man. Para sa bayan, para sa tao, panawagan gising Pilipino. Ito po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata. At pasensya na po at ngayon lang po tayo nakapag-upload dito sa ating YouTube kasi pinag-concentrate po tayo sa ating Facebook page at TikTok. At ngayon po ay umpisa na naman po natin ang ating YouTube at magiging active na naman po itong ating YouTube ngayon. At bago po yan, siyempre meron po tayong pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin tungkol dito sa pangakong may makukulong na dito sa mga sangkot sa flood control issues na sinabi na December 15, di ba? Lagpas na. Anong petsa na ngayon? Magbabagong taon na. At sabi, bago mag-Pasko, may makukulong na. Ito naman na si Juan de la Cruz ay mukhang tanga, naantay ng antay na may makulong na malalaking tao o mga politiko na sangkot dito sa manumalyang flood control. Pero hanggang ngayon po nag-aantay pa rin ang sambayan ng Pilipino na makita at may makita na makulong dito sa flood control issues na to. Hindi puro mga maliliit na mga kontraktor, di ba? Mga nakulong ngayon, mga kontraktor, mga opisyalis ng DPWS. Pero nasaan yung mga politiko na talagang inaantay ng sambayan ng Pilipino na makita na pumasok sa rehas? Ayan po sana ang magandang pamasko natin sa mga Pilipino, pero mapasa hanggang ngayon ay wala pa po tayong nakikitang ikinukulong. To 2026 na. Ay sus, may maaantay pa po ba ang sambayanan at may makikita pa po ba ang Pilipino na may makukulong diyan sa bilyong-bilyon o trilyon na nawala sa kaban ng bayan at pinag-party-partihan itong mga ugok na to? Diba ito nakikita ko nga ngayon, tinan nyo baka mas mauna pa itong si Mayor Isko na may maipakulong na big fish dyan sa lungsod ng Maynila kaysa dito sa napakatagal na iniimbestigahang flood control issues na to. Wala pang politiko ang mapapanagot. Wow naman, hindi niyo po ba alam na yung mga kontraktor at yung mga opisyalis ng DPWH, hindi po yan gagawa ng anumang mali o kumurap ng ganyang kalaking halaga kung walang nasa likod nila na matataas na politiko. Isipin na lang po natin yan. Si Diskaya, hindi magkakaganyan yan kung walang kapit na politiko yan. Di ba yun ang gusto natin mapanagot, yung mga politiko? Kasi makukulong yung mga yan, pero yung mga politiko nandyan pa rin, paulit-ulit lang po na mangyayari yung korupsyon dito sa bansa natin. Wala pong mangyayari. Di ba maawa naman po kayo sa mga Pilipino? Hikaos na po ang nakararaming Pilipino. Hirap na po. Di ba? Ultimong yung sinasabi nila na nasa baba. Nagbibigay din ng tax yan eh. Di ba? Nagbabayad din sila ng tax. Di ba? Bawat Pilipino ay nagbibigay ng tax para, di ba? Para sa ikagaganda ng bayan natin. Pero bakit ganun? Di ba? Yung pangako natin na may makukulong, bakit hanggang ngayon wala pa po? Paano po matatakot yung mga ilang politiko na yan kung wala po tayo sasampulan? Ibig sabihin po niya siguro, baka binobola lang yung mga Pilipino. Mga Pilipino naman kasi, pangakakuan mo lang yan, okay na sa kanila eh. Ngayon, pinangakuan na naman. Di ba? Bakit pa tayo mag-aantay na ito pa rin? Abuso na yun. Pinangakuan na nga tayo eh. Di ba? Gusto pa natin matupad. Diba? Kaya bilib ako dito sa mayor ng Maynila eh. Grabe action man talaga. Talagang tutok sa
Maynila. Biruin nyo, meron siyang kinasuhan ngayon, 4 na matataas na opisyal ng Manila City Hall noon. Ngayon ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Di pa baka mauna pang may maipakulong itong mayor ng Maynila kaysa rito sa flood control issues na to. Di ba po, alam niyo po kasi, yung mga sambayan ng Pilipino, kahit na nagkurap ka ng ganyang kalaki, makita lang na sambayan ng Pilipino na makakulong ka. Di ba? Yan. Masaya na ang sambayanan yan kasi pinanagutan mo yung ginawa mong kasalanan. Pero ngayon wala pang nananagot. Yung mga kontraktor na mismo ang nagsasabi na itong tao na to, itong politiko na to involved, hindi pa rin inaaksyonan. Kailangan pa rin imbestigahan. Kita nyo, sa ICI, ang dami na nagbibitiw. Di ba? Kasi parang alam nyo naman ang batas natin di ba? Kaya dapat ba bang i-memorize yung mga ganyan? Di ba? Unang-una, tuwan-tuwa na yung mga Pilipino. Ang daming mga politiko ang binanggit na makukulong bago December 15. Pero mapangasa hanggang ngayon, 2026 na, wala pa rin nananagot. May aasahan pa po ba tayo? Ano sa tingin niyo? Ako, wala na aasahan. Dito na lang na tayo tumutok sa Maynila, baka meron pa tayo makitang mapanagot na kurakot. Kung dito sa mga involved sa flood control issues na to, malabo pa po sa sabaw ng pusit ata na may mapanagot dyan. Inaantay na po ng sambayan ng Pilipino yung sinasabi natin. Pero mapasa hanggang ngayon, nananatili pa rin kwento-kwentuhan sila. Di ba po? Kasi po alam nyo, sa isang banda, napakahirap talaga magpakulong ng isang politiko. Ayan po talaga, kailangan pa po dyan kasi sangkatutak na abogado meron yan Di ba? Lahat ng delaying tactics gagawin yan Di ba? Kaya napakahirap po, napakaraming pera yung mga yan. Di ba? Para saan pa yung mga nakakulimbat yung mga yan kung hindi nila gagamitin. Meron mga nakalaan dyan para pag nakasuhan sila, meron silang pantapal. Di ba? Kaya wala. Meron na mga talaga na-convict. Meron mang na-convict, bibigyan din ng pardo ng presidente. Di ba? Ayun ang hirap sa atin. Hindi napapanagot ng gusto. Yung mga nagkasala, lumalaya rin.